Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 568 hanggang 75. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Makalipas ang ilang oras, sa mga bukid ng pamilyang Lysen ay may nakatayong 12-dosenang tao, bata man o matanda. Ang kultibasyon ng mga taong ito ay umabot na sa True Lord rank, at ang ilan sa kanila ay mukhang mabangis. Munting kaibigang Hanford, ang mga taong ito ay handang maging mga mandaragat, at sila ang pinakamahusay sa 8 Desolate Mountain. Nakangiting sabi ng pinuno ng pamilyang Lysen. Bahagyang tumango si Francis. Ang pamilyang Lysen ay talagang karapat-dapat na maging isa sa 3 pinakamalaking pamilya sa 8 Desolate Mountain. Talagang nakahanap sila ng napakaraming mandaragat na akma sa kanyang mga kinakailangan sa napakaikling panahon. Humingi siya ng mga mandaragat na nasa early stage na True Lord rank, at hindi sila masyadong matanda, sana, wala pang 100 taong gulang. Bukod doon, kailangan ni Francis na maging tapat ang mga mandaragat, kaya kung mas simple ang background nila, mas mabuti. Ang tagal ng serbisyo ay 20 taon. Siyempre, magbibigay si Francis ng mabigat na gantimpala. Ang halagang ibibigay niya bawat taon ay ilang beses na mas malaki kaysa sa karaniwang mga mandaragat. Higit pa rito, ipinangako ni Francis na, hanggat nakapasa sila sa isang taong pagsubok, tatanggap sila ng 1 piraso ng Earth grade na sandata. Ang gayong mga gantimpala ay naging dahilan upang ang pinuno ng pamilyang Lysen ay nag-click sa kanyang dila. Ang Earth grade na mga armas ay mahalaga kahit para sa pamilyang Lysen, ngunit lahat ng mga mandaragat na ito ay makakatanggap ng isa sa pamamagitan lamang ng pagtugon sa mga kinakailangan ni Francis. Ito lang ang mga gantimpala para sa unang 2 taon. Ngumiti si Francis. Nang marinig iyon, natuwa ang lahat, ngunit marami ang naghinala. Bagaman kaakit-akit ang mga gantimpala, gusto ba niya maging pirata tayo? Nagbulungan ang ilang tao. Hehe, sapat na ang mga reward na iyon para maging pirata pa rin ako. Ang karamihan sa kanila ay naantig. 8 mandaragat lang ang kailangan ko. Kung tungkol sa pakikipaglaban, lahat kayo ay masyadong mahina. Walang emosyong sabi ni Francis. Ang kailangan lang niya ay mga mandaragat na kayang kontrolin ang barko. Hindi alam ni Francis kung gaano katagal ang paglalakbay, ngunit isang bagay ang tiyak, karamihan sa kanyang oras sa barko ay gugugol sa paglilinang. Pagkatapos ay sinimulan ni Francis na piliin ang 8 mandaragat habang ang pinuno ng pamilyang Lysen at si Lourdes ay nanunood ng may interes. Habang ang listahan ng 8 mandaragat ay halos mapagpasyahan at ang mga napili ay nakakaramdam ng saya. Ulo ng pamilya. Isang figure ang nagmamadaling lumapit at kalahating lumuhad patungo sa pinuno ng pamilyang Lysen. 8 Desolate Sacred City Alliance. Kumuha ng espesyal na token ang pinuno ng pamilyang Lysen at binasa ang impormasyon sa loob. Matapos basahin ang balita, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng pamilyang Lysen habang likas niyang tumingin kay Francis. Lourdes. Hinailan ng pinuno ng pamilyang Lysen ang kanyang anak sa isang tabi. Francis. May gusto sa lahat ng 3 sekta. Ang mukha ni Lourdes ay natatakpan sa gulat, at ang kanyang mga pilikmata ay nag-flutter up at down. Siguradong siya iyon. Ang pinuno ng pamilyang Lysen ay kumuha ng guhit mula sa nasasakupan. Sa drawing ay isang asul na buhok na kabataan, isang balangkas, at isang maliit na pusa. Ito. Paano ito posible? Paano siya magkakaugnay sa 3 sekta? Hindi makapaniwala si Lourdes. Ang asul na buhok na kabataan ay mukhang napakahawig kay Francis, at gumamit siya ng balangkas upang labanan ang mga pirata. Ang pinagkaiba lang ay ang mga kabataang nasa harapan nila ngayon ay may normal na kulay na buhok at normal na mga mata. Lourdes, ito ay isang bagay na nangyayari lamang minsan sa 1,000 taon, at ang mga gantimpala na ipinangako ng 3 sekta ay sapat na upang maabot ng pamilyang Lysen ang langit. Nanginginig sa pananabik ang boses ng Lourdes family head. Ang 3 sekta ang namuno sa mga isla ng Tianlo, at naapektuhan pa nila ang 12-dosenang mga isla sa malapit. Hanggat maaari nilang mahuli o mapatay si Francis, mababago ang kapalaran ng pamilyang Lysen. Lourdes, sasabihin ko sa dating pinuno ng pamilya at sa matandang Huang.
Gawin mo ang lahat para pigilan ang batang iyon. Ang pinuno ng pamilyang Lysen ay same time na nagutos at huminga ng malalim, ang pagbangon o pagbagsak ng pamilyang Lysen ay nakasalalay sa iyo. Pero, iniligtas tayo ni Frank. Ayaw ni Lourdes. Sa isang tabi ay ang kanyang pamilya, at sa kabilang banda ay ang kanyang tagapagligtas. Bumalik si Lourdes kay Francis na may halong emosyon. Lady Lourdes, napili ko na ang 8 marino ko. Kailangan ko lang ng butler at vice captain at magiging perpekto ito. Tila labis na nasisiyahan si Francis. Sa 8 mandaragat na mamamahala sa Blue Lightning Sky Ship, hindi na kailangang mag-alala pa si Francis tungkol dito. Ang pagdaragdag ng isang vice captain at butler ay ang ideya ng Skeletal Division Leader. Ang Skeletal Division Leader ay kailangang gumawa ng mga ghost corpses at mag-cultivate din. Hindi maaaring palaging ito ang nag-aasikaso sa maliliit na bagay para kay Francis. Malinaw na sumang-ayon si Francis sa ideyang iyon. Ang Skeletal Division Leader ay isa sa pinakamalakas na puwersa sa kanyang tabi. Sa sandaling ito, nakapasok na ang mga mandaragat sa Blue Lightning Sky Ship, ngunit tila nababagabag si Lourdes. Lady Lourdes. Isang mahigpit na kamay ang tumapik sa kanyang balikat, at nanginginig ang katawan ni Lourdes habang nakatingin sa pares ng kalmado at dalisay na mga mata. Hindi mahalaga kung ikaw ay Frank o Francis, iniligtas mo ang aking buhay. Dapat kang lumayo sa 8 Desolate Mountain. Kinagat ni Lourdes ang kanyang mga ngipin at mapait na ngumiti. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis. Maaaring isa lamang ang dahilan kung bakit maaaring tawagin ni Lourdes ang kanyang tunay na pangalan. Mukhang minamaliit ko pa rin ang 3 sekta. Napabuntong hininga si Francis. Ipinadala siya sa gilid ng Tianlo Islands, kaya naisip niya na hindi siya makikilala hanggat hindi siya nanatili ng matagal. Gayunpaman, malinaw na ang 3 sekta ay may iba pang mga paraan upang magpadala ng impormasyon sa 8 Desolate Mountain. Kung hindi ka pupunta ngayon, wala nang anumang oras na natitira. Puno ng gulat ang boses ni Lourdes habang tinutulak niya si Francis. Okay. Tumingin muli si Francis kay Lourdes at nakaramdam ng pasasalamat. Humanda ka sa pag-alis. Agad na inutusan ni Francis ang 8 mandaragat. Ang kulay abong metal na barko ay nagsimulang maglayag, ngunit sa sandaling iyon. Brat, saan ka ba pupunta? Isang matandang boses ang naging sanhi ng pagsipol ng Heaven Earth Yuan Chi nang lumitaw ang aura ng isang Origin Core Realm. Hindi maganda. Ito ang dating pinuno ng pamilya. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Lourdes. Kasabay nito, isang pamilyar na Origin Core Realm aura ang lumitaw mula sa Lourdes family. Masasabi ni Francis na ang aura na ito ay mula sa nasugatang sovereign mula noon, si Old Huang. Sure. Tumalon si Lourdes sa barko at hinawakan ang siko ni Francis. Lady Lourdes. Ito. Dumadaan sa kanyang ilong ang amoy ng isang batang babae. Labis na nagulat si Francis. Ang isang braso niya ay nasa leeg ni Lourdes, ngunit wala siyang nagawa. Ay hostage mo ako at tumakbo. Sabi ni Lourdes sa nahihiyang tono. Sa wakas ay naunawaan ni Francis ang kanyang ginawa, at hindi siya makapaniwala sa kanyang katapangan. Hindi mo kailangang gawin ito. Bahagyang umiling si Francis, ngunit hindi niya tinanggihan ang tulong nito. Talagang magiging mas madali na lang na kunin ang kanyang hostage, at tumakas. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang simpleng gawain upang labanan laban sa 2 sovereigns. Dumating ang dating pinuno ng pamilyang Lysen at ang sovereign elder na may maraming kulay na damit. Ibaba mo si Lourdes. Sumigaw ang sovereign elder na may maraming kulay na damit. Kung may manggahas na lumapit sa akin, papatayin ko siya. Hinawakan ni Francis ang leeg ni Lourdes, na nagpapula sa kanyang mukha. Mahirap sabihin kung ito ay dahil sa hindi makahinga o dahil sa kahihiyan. Tumigil ka. Bulalas ng dating pinuno ng pamilya at kumpanya ng Lourdes. Tumawa si Francis habang lumilipad siya sa hangin kasama si Lourdes sa kamay. Gayunpaman, bago pa man makaalis si Francis sa 8 Desolate Sacred City, isa pang mag-asawang sovereign aura ang lumapit. Nakaraang family head, kahit na hindi tayo umatake, ang ibang puwersa ng 8 Desolate Sacred City.
Ang ekspresyon ng Lourdes family head ay patuloy na nagbabago. Ibig mong sabihin, kumislap ang mga mata ng retiradong ulo. Sa halip na ibigay siya sa iba, bakit hindi na lang natin gawin ito? Ang pagbibigay ng isang anak na babae para sa buong Lourdes family ay isang magandang deal. Lumitaw ang pagkabaliw sa mga mata ng Lourdes family head. Sa pag-iisip tungkol sa gantimpala na ipinangako ng tatlong sekta, ang mga mata ng dating ulo ng pamilya ay nag-iinit din na pumalit sa anumang pag-aatubili o pakikibaka. Okay. Ang dating pinuno ng pamilya ay tumingin ng malalim sa kasalukuyang pinuno ng pamilya at ikinaway ang kanyang kamay. Kung kayang ibigay ng ama ang sarili niyang anak, ano pa ang sasabihin ng lolo? Lahat, patayin si Francis. Ang dating pinuno ng pamilya at kasalukuyang pinuno ng pamilya ay kinasuhan kay Francis. So, sa sandaling ito, ang Blue Lightning Skyship ay patungo sa walang limitasyong karagatan. Lady Lourdes. Parang walang pakialam ang pamilya mo sa buhay mo. Halatang nagulat si Francis, at binitawan niya si Lourdes. Kung ang pamilyang Lysen ay walang pakialam sa kanyang buhay, hindi na siya gagamitin ni Francis bilang isang hostage. Ama. Namutla ang mukha ni Lourdes dahil sa pagkabigo at matinding kalungkutan. Nanginginig ang katawan niya habang nakatayo sa deck. Sa sandaling ito, ang kanyang buong pamilya, kabilang ang kanyang ama, ay naniningil ng walang pakialam sa kanyang buhay. Hindi ka pa rin aalis. Marahang itinulak ni Francis si Lourdes. Hindi na ako babalik. Napakagatlabi si Lourdes na nagsimulang damaloy ang dugo. Hindi ba kailangan mo ng vice captain? Pwede naman akong maging kasambahay o katulong mo. Wala akong kailangan na kapalit basta isama mo lang ako. 569. Okay, pwede kang maging vice captain ko pansamantala. Sumang-ayon si Francis. Nakikiramay siya sa sitwasyon niya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari ito kay Lourdes. Higit pa rito, naniniwala siya sa kanya, kaya makakapag-relax siya kung aasikasuhin niya ang maliliit na bagay. Mayroon na ngayong isang bise-kapitan at 8 mandaragat. Sa sandaling ito. So. 3 aura pa sa Origin Core Realm ang nag-charge. Mayroon ding pinakamataas na True Lord ranks at half-step Origin Core Realms na sumunod lahat ng mga eksperto ng 8 Desolate Mountain. Hindi namin maaaring hayaan ang iba pang 2 pamilya na magtagumpay. Ang pinuno ng pamilyang Lysen at ang naunang puno ng pamilya ay parehong nagsimulang magpanik at tumalon patungo sa barko. Nakaharap sa ilang sovereign aura, hindi nagpanik si Francis. Dahan-dahan siyang naglabas ng itim na bandila. Pumasok ka sa loob at patnubayan ang barko patungo sa Thousand Flowing Islands. Inutusan ni Francis si Lourdes na pumasok sa barko. Sure. Ikinawi niya ang itim na bandila at ipinatawag ang Ghost Corps First Array. Sa pagtingin sa malayo, isang makapal at makakapal na ulap ang bumalot sa barko, at walang sino man ang nakakakita kung ano ang nasa loob. Bam! 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 Ang unang pag-atake ng Lourdes family ay hamina nang pumasok ito sa Ghost Corps First Array. Nakatayo si Francis sa gitna ng hanay, ligtas at maayos. Kahit na ang pag-atake ng isang taong kasing lakas ng naunang pinuno ng pamilyang Lysen ay halos hindi makaabot kay Francis at sa barko. ZZZ. Ang Ghost Corps Cursed Array ay may 60 peak True Lord rank Cursed Ghost Corpses at naabsorb ang buhay ng hindi mabilang na mga beast sa Purple Saint Rolands. Ang kapangyarihan ng sumpa nito ay lumampas na sa orihinal na 100 Ghost Corps Cursed Array. Lumitaw din sa deck ang figure ng Skeletal Division Leader. Ang lakas ng hanay ay nalampasan ang kanilang mga inaasahan, at iyon ay higit sa lahat dahil sa 2 dahilan. Una, ang lakas ng mga bangkay ng multo ay tumaas sa pamamagitan ng pagpino sa kanila ng mga mapagkukunan mula sa mga guho. Naabot ng bawat isa sa kanila ang pinakamataas na True Lord rank. Pangalawa, matapos sipsipin ang asensya ng dugo at mga kaluluwa ng hindi mabilang na mga hayop sa Purple Saint Rolands, nagawang malampasan ng kapangyarihan ng sumpa ang Forbidden Ground of 100 Graves. Hindi mabilang na True Spirit Realm Beast ang namatay sa Ghost Corps Cursed Array. Napakakamatay na hanay. Ang pinuno ng pamilyang Lysen, si Old Huang, at ang kumpanya ay hindi napigil ang mapasigaw.
Kahit na ang kombinasyon ng dalawang sovereigns mula sa Lourdes family ay hindi kayang sirain ang array. Sure. Ipinagpatuloy ni Francis ang pagwagayway ng bandila na bumubuo ng mga itim na ahas mula sa ambon na bumalot sa lahat sa loob ng 1 milyang radius. Arg! Ang malapit na True Lord ranks at half-step origin core realms ay naging puddle of blood nang mahawakan nila ang ambon. May patuloy na hiyawan ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Ang lahat ng nasa ilalim ng origin core realm ay mamamatay kapag nahawakan nila ang ambon. Matapos patayin ng ilang eksperto, ang Ghost Corpse Thirst Array ay hinigop ang kanilang puot na lumalakas. Huwag mo na akong pilitin na pumatay pa. Malamig na tumawa si Francis. Ang Ghost Corpse Thirst Array ay maaaring gamitin sa parehong offensively at defensively. Shit! Ang nasugatan na Sovereign Elder na may iba't ibang kulay na damit ay namutla habang ang kapangyarihan ng sumpa ay kumala sa kanya. Ang normal origin core realms ay mapipigilan ng kapangyarihan ng sumpa at nasugatan na siya. Flop! Ang matanda na may maraming kulay na damit ay sumuray-suray at nahulog mula sa langit. Matandang Huang. Ang pinuno ng pamilyang Lysen ay gumamit ng isang piraso ng isang Earth grade na sandata upang protektahan ang kanyang sarili nang mahuli niya ang Sovereign Elder na hindi alam ang buhay o kamatayan. Diyos ko! Itinaas niya ang kanyang ulo sa langit na may sakit, panghihinayang, at puot. Sa sandaling ito, tanging ang dating pinuno ng pamilyang Lysen ang lumalaban sa Ghost Corpse Thirst Array, ngunit ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Marami pang mga ahas ang nabuo at umaksyon patungo sa naunang ulo ng pamilya, na pinilit siyang bumalik. Siyam na nakamamatay na Yinbone. Isang malaki, matalim, maitim na buto na pilak ang biglang bumaril mula sa Ghost Corpse Thirst Array. Whoosh! Ang 9 deadly Yinbone at ang Ghost Corpse Thirst Array ay nag-complement sa isa't isa at nagdulot ng kabuoang kapangyarihan sa isang ganap na bagong antas. Wow! Ang dating pinuno ng pamilyang Lysen ay nagluwa ng isang subo ng dugo nang siya ay pinalipad. Sa kanyang dibdib ay isang maliit, dagwang butas, at nagsimula siyang sumuray-suray. Kahit na walang kapangyarihan ng Ghost Corpse Thirst Array na tumutulong dito, ang 9 deadly Yinbone ay hindi isang bagay na maaari niyang labanan. Mukhang ang tatlong pangunahing pamilya ng 8 Desolate Mountain ay napakarami. Tumawa si Francis. Kung hindi dahil sa pagmamakaawa sa kanya ni Lourdes, kitilinan niya ang mga buhay nila. Hiu! Sa sandaling ito, ang Blue Lightning Sky Ship ay tumagos sa manipis na panlabas na layer ng 8 Desolate Mountain at papasok na sana sa karagatan. Sa loob ng kanilang paningin, ang 8 Desolate Mountain ay naging mas maliit at kalaunan ay naging 1,000 milya ang lapad na bundok. Shoo! Sa sandaling pumasok sila sa karagatan, ang bilis ng Blue Lightning Sky Ship ay bumilis ng higit sa 10 beses. Ang paglaban sa hangin ay napakaliit, at lahat ay kasing liwanag ng isang balahibo. Brat, huwag kang tumakbo. Tatlo pang sovereigns, na nagmula sa ibang mga pamilya, ay lumabas mula sa 8 Desolate Mountain. Ang paglilinang ng tatlong sovereign na ito ay umabot na sa maagang yugto, gitnang yugto, at huling yugto ng Small Origin Core Realm. Ang pinakamalakas, na may paglilinang sa huling yugto ng Small Origin Core Realm, ay hindi bababa sa kasing lakas ng pinuno ng Blue Lightning Pirate. Palakihin ang bilis. Si Francis ay hindi natakot sa pakikipaglaban, ngunit nakatuon siya sa pagtakas. Sa loob ng Blue Lightning Sky Ship, pinapataas ni Lourdes at ng kumpanya ang bilis sa limitasyon nito. Ang Blue Lightning Sky Ship ay napakabilis at maaaring umabot sa bilis ng isang normal na sovereign, ngunit gagastos iyon ng hanggang 10 beses na mas primal crystal stones. Pang! Ang tatlong soberano ay sumunod na malapit sa likuran at naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake. Guru, dapat ba nating pangalagaan ang tatlong langaw na ito? Naiinip na ang Skeletal Division Leader. Mas mainam na huwag mag-away ng matagal. Hintayin natin hanggang sa medyo malayo tayo. Si Francis ay may kalmadong ekspresyon. Ang 8 Desolate Mountain ay hindi maliit. Kung sila ay mananatili at lumaban malapit dito, parami ng parami ang mga eksperto na darating, sa ibabaw ng narito ng tatlong Small Origin Core Realms. Kung may dumating pa na mag-asawa, magiging mahirap.
Higit pa rito, ang Origin Core Realm ay nahati sa Small Origin Core Realm at Great Origin Core Realm. Kung may dumating na Great Origin Core Realm, ito ay lubhang mapanganib. Ayon sa alam ni Francis, ang battle power ng isang Great Origin Core Realm ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Small Origin Core Realm. Ang pagkakaiba ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang True Lord rank at isang Sovereign. Q. Ang Blue Lightning Spaceship ay naging mas mabilis, at ngayon ay 10,000 milya ang layo mula sa 8 Desolate Mountain. Sa tingin mo saan ka pupunta? Nagsama-sama ang tatlong Sovereign at nagpakawala ng gintong kadena na nakabalot sa Blue Lightning Spaceship. Ang Golden Chain ay isang false Earth grade na sandata. Kung titingnan ang eksena mula sa malayo, makikita nila ang isang maitim na malabo na bola na nababalot ng isang gintong kadena. Hindi maganda. Nataranta ang mga mandaragat sa loob ng Blue Lightning Spaceship. Kahit na lumipat ang barko, kaladkarin nila ang mga soberano kasama nila. Ngayon na, si Francis at ang Skeletal Division Leader ay sumalakay ng walang pag-aalinlangan. Ang madilim na ambon ng Ghost Corps Thirst Array ay naging mga itim na ahas na tumalon patungo sa tatlong Sovereigns. Siyam na nakamamatay na Yinbone. Isang malaki at maitim na pilak na spike ang nagliyab sa hangin. Ang sandata ng Earth grade ng Skeletal Division Leader ay bumaril halos kasabay ng Ghost Corps Thirst Array, na lumikha ng isang synergistic na epekto. Boom! Ang tatlong Sovereign ay hindi nakapag-react sa oras. Katatapos lang nilang magtulungan at ikinadina ang barko ni Francis, ngunit bago pa man sila makapagsaya, nag-counter-attack ang dalawa. Ang tatlong Sovereign ay agad na nabura ng kapangyarihan ng Ghost Corps Thirst Array habang ang 9 Deadly Yinbone ay nakipagsagupaan sa kanila. Wow! Ang early stage na Small Origin Core Realm Sovereign ay nagluwa ng mga subo ng dugo, at ang bahagi ng kanyang katawan ay nabubulok na. Bago pa man sila makapag-react sa kasalukuyang pagsalakay. Earth grade na sandata Ice Imperial Spear. Isang asul na sibat ang nagsimulang mamuo sa kamay ni Francis. Q. Pinalamig ng Ice Imperial Spear ang lahat ng nasa daan nito. C. Lumitaw si Frost sa katawan ng tatlong soberano. Whoosh! Ang malamig na layunin mula sa Ice Imperial Spear ay nagpatuloy sa pagsaksak sa nasugatan ng maagang yugto na Small Origin Core Realm. Woo! Ang katawan ng soberano ay nanlamig, pagkatapos ay nagkapira-piraso ng bitek. Siya ay sinaksak ng tunay na anyo ng Ice Imperial Spear. Imposibleng hindi siya mamatay. Ang mga ekspresyon ng iba pang dalawang soberano ay nagbago ng husto. Sa isang kisap mata, binawian ng buhay ang isang soberano, at ang dalawa pa ay naapektuhan pa rin ng kapangyarihan ng Ghost Corps Thirst Array. Void Skyene Demonic Stab. Halos kasabay nito, ang pangalawang Earth grade na sandata ay sumipol sa ere. Sa sandaling ito, hindi pa rin ganap na natutunaw ang yelo sa katawan ng dalawang soberano. Whoosh! Bam! Ang 9 Deadly Yinbone ay tumusok sa isa pang Sovereign sa tulong ng Ghost Corps Thirst Array, at tila nabasag pa ito sa kalawakan. Arg! Ang middle stage na Small Origin Core Realm Sovereign ay naging puddle ng dugo. Pangalawang soberano, patay na. Pumunta ka. Ikinaway ni Francis ang itim na bandila at ginamit ang Ghost Corps Thirst Array para lumunin ang asensya ng dugo at mga natitirang kaluluwa ng dalawang Sovereigns upang palakasin ang hanay. 570. Matapos lumunin ang asensya ng dugo at kaluluwa ng dalawang Sovereigns, mas lumakas ang kapangyarihan ng Ghost Corps Thirst Array na sumpa. Hindi maganda. Ang huling Origin Core Realm ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng golden armor. Siya ang may pinakamataas na paglilinang sa gitna ng tatlong humahabol na mga soberano. Naabot na niya ang huling yugto ng Small Origin Core Realm, na nalampasan ang Skeletal Division Leader at kapantay ng pinuno ng Blue Lightning Pirate. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Ghost Corps Thirst Array ay inaagnas siya, at siya ay nasugatan na mula sa dalawang sandata ng Earth grade. Pumunta ka. Ikinaway ni Francis ang itim na bandila, at ang madilim na ambon ng Ghost Corps Thirst Array ay naging mga ahas na bumaril patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng golden armor. Siyam na nakamamatay na Yinbone Stab. Iniunat ng Skeletal Division Leader ang kamay nito, at isang nasusunog na bone spike ang nakipag-ugnay sa kapangyarihan ng Ghost Corps Thirst Array.
Ang kombinasyon ng dalawang pag-atake ay nalampasan ang suntok mula sa dati, dahil na-absorb ng Ghost Corp's Cursed Array ang natitirang mga kaluluwa at dugo ng mga patay na sovereigns. Golden Chain Dragon Lock. Itinulak ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang True Force upang lumikha ng mga gintong tanikala na nagbigkis sa Ghost Corp's Cursed Array at sa barko. Sa isang maikling sandali lamang, ang buong lugar ay tinatakan ng Golden Chain Dragon Lock. Bitik. Sa susunod na sandali, ang napakalaking kapangyarihan ni Francis at ng Skeletal Division Leader ay bumagsak sa selyo ng mga gintong tanikala. Bam! Ang nasa katanghaliang gulang na nakabaluti na lalaki ay pinalipad, at ang dugo ay tumagas mula sa kanyang bibig. Golden Chain Dragon Lock. Napakalalim na lihim na pamamaraan. Bahagyang nagulat si Francis. Bilang isang late-stage na Origin Core Realm Cultivator, ang lalaki ay may access sa ilang espesyal na diskarte. Tumakbo. Ang Armored Man ay wala ng gana na lumaban, kaya tumakbo siya sa direksyon ng 8 Desolate Mountain. Francis, bawat sovereign na mapapatay natin ay makakatulong ng malaki sa Ghost Corp's Cursed Array. Kung ang Ghost Corp's Cursed Array na ito ay makakapatay at makakain ng 100 sovereigns, isang napakalaking pagbabago ang maaaring mangyari. Napuno ng pag-asa ang Skeletal Division Leader, at hindi ito gustong makitang tumakas ang nakabaluti na lalaki. Ang aming pangunahing gawain ay umalis sa Tianlo Islands. Kalmado ang ekspresyon ni Francis. Hindi siya naantig. Bagamat ang mungkahi ng Skeletal Division Leader ay lubhang nakatutokso, ang pagkakakilanlan ni Francis ay nalantad na, kaya habang tumatagal sila rito, mas mapanganib ito. Kahit na nagawa nilang pumatay ng ilang higit pang mga sovereign, sila ay magiging napakaliit pa rin kumpara sa 32-star na sekta. Higit pa rito, ang pagpatay sa isang late stage na Small Origin Core Realm ay hindi eksakto madali. Hiu! Ang nasa katanghaliang gulang na nakabaluti na lalaki ay lumilipad na may gulat sa kanyang mukha. Kung hindi siya nag-react ng mabilis gaya ng ginawa niya, malamang na nauwi siya tulad ng iba pang 2 sovereigns. Pareho silang may mga armas na Earth Grade, at maging ang mga sovereign ay apektado ng hanay na iyon. Napagtanto ng lalaking nakabaluti na ginto na natalo siya ng patas. Ang mga sandata ng Earth Grade ay napakabihirang. Maliit na bilang lamang ng mga sovereign ang may kumpletong mga sandata ng Earth Grade. Higit pa rito, ang mga mayroon ng dalawang iyon ay hindi lamang mga normal na sandata ng Earth Grade. Sa sandaling ito, isang hindi maipaliwanag na aura ang lumitaw sa walang limitasyong karagatan. Naging sanhi ito ng pagtitipon ng Yuan Qi sa loob ng 1,000 milya, at tila ito ang nag-iisang aura sa mundo. Basag. Sa ilalim ng aura na ito, ang walang limitasyong karagatan ay tila hindi nakayanan ang presyon at bitek. Sure. Ang maulap na walang limitasyong karagatan ay biglang naging malinaw, at ang isa ay nakakakita ng ilang daang milya. Ang kapangyarihang ito. Nanginig ang katawan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng Golden Armored. Isang napakatinding pinagmumula ng enerhiya ang Dom Alloy. Ulo ng pamilya Jin. Isang malalim, sinaunang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. 8 nalilibang na soberanong Panginoon. Napabuntong hininga ang lalaking nakasuot ng ginto at yumuko bilang paggalang. Ang 8 Desolate Sovereign Lord ang pinakamalakas na eksperto sa loob ng 8 Desolate Mountains. Naabot na niya ang Great Origin Core Realm. Sa buong 8 Desolate Mountain, tanging ang pinuno ng 10 dakilang pirata ang maikukumpara sa kanya. Sa sandaling ito, ang Golden Armored Middle-Aged na lalaki ay tuwang-tuwa, at itinuro niya ang direksyon ng landas ni Francis patungo sa 8 Desolate Sovereign Lord. Malapit ko nang mahuli ang batang iyon. Ang 8 Desolate Sovereign Lord, isang elder na nakasuot ng itim na sombrero, ay ngumiti at nawala. Shua! Isang itim na figure ang kumislap sa walang limitasyong karagatan, na naglalakbay sa dobling bilis ng Blue Lightning Skyship. Ang dalawang iyon ay hindi makakatakas mula sa 8 Desolate Sovereign Lord. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakabaluti na gininto ang bumulong-bulong ng may kumpiyansa. Kasabay nito, pagkatapos maglakbay ang Blue Lightning Skyship ng higit sa 2,000 milya. Nakaramdam ng kakaibang sensasyon ang mental energy ng Skeletal Division Leader. Ang Heaven Earth Yuan Qi na medyo malayo ay nagbibigay ng kakaibang sensasyon. Anong nangyayari?
Lumingon si Francis at tumingin. Ang mga pandaman ng Skeletal Division Leader ay nalampasan ang mga normal na sovereigns. Meow-meow. Sa sandaling ito, ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Francis at naghagis ng dalawang lumang tansong barya sa hangin. Kasawian. Ayon sa maliit na paws ang magnanakaw, ang panganib ay papalapit kay Francis. Nang makita iyon, inilipat ni Francis ang kanyang bloodline, at ang spiritual eye ng Diyos ay tumingin sa direksyon ng kakaibang enerhiya. Ang paggamit lamang ng pinahusay na paningin ng espiritual na mata ng Diyos ay hindi gumamit ng maraming enerhiya. Sino ang taong ito? Ang boses ni Francis ay narinig sa isipan ni Lourdes. Sure. Isang matandang elder na may suot na sombrero ang lumitaw sa isip ni Lourdes. Dahil sa katotohanan na si Francis ay may malalim na pag-unawa sa mga diskarte sa ilusyon ng enerhiya ng kaisipan, madali niyang muling likhain ang isang eksena ng totoong mundo. 8 Desolate Sovereign Lord. Bulalas ni Lourdes at nataranta. Siya ang pinakamalakas na tao sa 8 Desolate Mountain at nakarating na sa Great Origin Core Realm. Takot na paliwanag ni Lourdes. Great Origin Core Realm. Ang mga ekspresyon ni Francis at ng Skeletal Division Leader ay lubhang nagbago. Sumisid sa karagatan. Utos ni Francis. So, nagsimulang sumisid ang kulay abong barko patungo sa kailaliman ng karagatan. Gulo. Mayroong ilang mga bula ng hangin, pagkatapos ay ang kulay abong barko ay pumasok sa kailaliman ng karagatan. Ang pinakamalaking tampok ng Blue Lightning Sea Sky Ship, bukod sa bilis at depensa, ay ang stealth at camouflage na kakayahan nito. Palalimin mo pa. Matalim ang mga mata ni Francis. Inilagay niya ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl at pumasok sa isa sa mga cabin ng barko. Pagkatapos ay itinago ng Blue Lightning Sea Sky Ship ang aura nito at tila naging isa sa paligid nito. Sa kailaliman ng karagatan, ang barko ay nagpatuloy sa paglalakbay pasulong sa mabagal na bilis. Makalipas ang ilang sandali. Hiu! Isang umuungal na tunog ang nagmula sa malayo at nagpabuga ng ambon na naging dahilan upang maging malinaw ang lahat. Pagkatapos, isang napakalaking aura ang bumaba mula sa langit at ang lahat sa loob ng 200 milya ay nanginginig sa takot. Ito ay talagang isang Great Origin Core Realm. Sa kailaliman ng karagatan, naramdaman ni Francis at ng kumpanya ang aura na tiyak na nalampasan ang Small Origin Core Realm. Sure! Isang matandang lalaki na may suot na itim na sombrero ang lumitaw at sinilip ang karagatan gamit ang kanyang makapangyarihang spiritual sense. Sa sandaling ito, ang kulay abong barko ay ganap na tahimik at hindi nang ahas na gumalaw kahit kaunti. Isang hininga. 2 hininga. 3 hininga. Ang oras ay lumipas ng napakabagal sa sandaling ito. Sa isang tiyak na punto ng oras, ang God Spiritual Eye ni Francis ay nakaramdam ng mahinang mental na enerhiya na dumaloy sa kanila. Sa kabutihang palad, ang walang limitasyong karagatan ay isang natatanging pag-iral na lubhang nababanat patungo sa mental na enerhiya at espiritual na sense. Ang spiritual sense ng 8 Desolate Sovereign Lord ay napakahina nang umabot ito sa kailaliman ng karagatan, at ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay nagdadalubhasa sa stealth, kaya ang aura nito ay kaisa sa paligid nito. Makalipas ang 3 paghinga, nagsimulang maglaho ang napakalaking aura ng Great Origin Core Realm. Hu! Ang lahat sa barko ay nagpakawala ng mahabang hininga, at ang malamig na pawis ay lumitaw sa noo ni Francis. Ang pressure mula sa 8 Desolate Sovereign Lord ay mas malaki kaysa sa sinumang sovereign na nakita niya. Ang mga sovereign na nakita niya ay nahati sa 3 baitang. Ang una ay si Patriarch Hong, ang Mystic Ice Queen, at iba pa. Napawang mga normal na sovereigns. Ang pangalawang baitang ay si Elder Sheila, ang pinuno ng Blue Lightning Pirate, Sovereign Xingchen, at ang kumpanya. At ang pangatlo ay itong Great Origin Core Realm. Ang kanyang lakas ay nalampasan ng iba pang mga antas, at siya ay tila umiral na naaayon sa universo. Ang mga may titulong Sovereign Lord, ay kadalasang Great Origin Core Realms. Maingat na ginamit ni Francis ang kanyang God Spiritual ay upang tumingin sa labas, pagkatapos ay pinutol ang kanyang bloodline power. Hindi pa rin siya nang ahas na gamitin ang kanyang God Spiritual ay para magsagawa ng malalakas na pag-atake. Wala na siya. Pagkaraan ng ilang sandali, kinumpirma ni Francis na ang 8 Desolate Sovereign Lord ay umalis sa lugar na ito.
Tara na. Bahagyang binago ni Francis ang ruta habang pinapatnubayan niya si Lourdes at ang kumpanya sa Blue Lightning Skyship. Sa simula, ang kanilang bilis ay napakabagal, ngunit pagkatapos ng 4 na oras, si Francis ay nag-utos na pabilisin. Makalipas ang kalahating araw, ang Blue Lightning Skyship ay naglakbay ng daan-daang libong milya sa ilalim ng tubig. Sa oras na ito, si Francis at ang kumpanya ay mabilis na tumatakbo. Ang material na binubuo ng Blue Lightning Skyship ay lubhang kakaiba, kaya ang bilis ng barko ay mas mabilis pa kaysa sa normal na half-step na Origin Core Realm sa ilalim ng tubig. Makalipas ang 3 araw, narating na ng Blue Lightning Skyship ang mga hangganan ng karagatan sa palibot ng 8 Desolate Mountain. Ang pagpunta ng kaunti pa ay nangangahulugan ng pagpasok sa Thousand Floang Islands. Ang 8 Desolate Sovereign Lord ay hindi dapat makahabol ngayon. Ang mga puso ng lahat ng nakasakay ay nadama na ngayon ay ligtas. Kahit na ang pinakamaliit na pagkakaiba sa isang bagay na kasing liit ng anggulo ay nangangahulugan na sila ay patungo sa isang ganap na naiibang destinasyon. Napakalaki ng walang limitasyong karagatan. Kung binago ng isang tao ang kurso, ang pagkakaiba sa pagitan ng nilalayo na patutunguhan at ang aktwal na destinasyon ay magiging mas malaki at mas malaki. Sa umaga ng 3 araw, isang mabangis na Great Origin Core Realm na aura ang umusbong mula sa likuran at dumiretso sa barko. 571. Isang malakas na aura ang lumitaw sa hangin, na naging sanhi ng pag-ungol ng Heaven Earth Yuan Chi at ang lahat sa loob ng ilang libong milya ay manginig sa takot. Ang puwersang ito ay tila isa sa universo. What the? Paano siya nakahabol? Ang lahat sa loob ng Blue Lightning Skyship ay malinaw na nararamdaman ang aura ng isang Great Origin Core Realm na papalapit, at sa pagkakataong ito, ang aura ay dumiretso sa kanila. Ang ambon ng karagatan ay nagsimulang maglaho at napalitan ng kulay berde at dugong liwanag. Lahat sa loob ng ilang dosenang milya ay agad na natakpan ng liwanag na ito, at ang buong lugar ay tila naging ibang mundo. Sa kailaliman ng karagatan, tumigil sa paggalaw ang Blue Lightning Skyship at muling itinago ang aura nito. Pang! 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 Ang puso ng lahat ng mga mandaragat at si Lourdes ay tumibok. Sa loob ng isa sa mga cabin. Nakita na tayo. Napabuntong hininga si Francis at tumayo. Nang marinig iyon, nanginginig ang puso ng lahat. Francis, alam kong nasa baba ka. Lumabas ka at mamatay. Isang malamig at mapaghiganti na boses ng lalaki ang umalangaw-ngaw mula sa itaas. Parehong naramdaman ni na Francis at Lourdes na pamilyar ang boses na ito. So. 3 Origin Core Realm aura ang tumigil sa ere sa itaas ng Blue Lightning Skyship. Ang tagapagsalita ay ang Blue Lightning Pirate. Sa 3 soberano, tumayo siya sa kaliwa. Sa kanang bahagi ay isang higanteng may itim na mukha, nakabaluti na ang paglilinang ay umabot na sa huling yugto, nasa tuktok na yugto ng Small Origin Core Realm. Ang nasa gitna ay isang lalaking kalbo na may berdeng tato. Nagmumula sa kanyang katawan ang kulay berde at dugong liwanag. Isa siyang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Upang mabago ang kapaligiran at kalikasan mismo. Kaya ito ang Great Origin Core Realm. Sa sandaling ito, tumigil si Francis sa pagharang sa kanyang God's spiritual eye at nakita ang tanawin sa ibabaw ng karagatan. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga imahe sa isip ni Lourdes at ng kumpanya. Siya nga. Siya ang pinuno ng pirata ng 10 dakilang pirata at ang hari ng pirata sa bahaging ito ng walang limitasyong karagatan si Lord Hudson. Bulalas ni Lourdes. Lord Hudson, ang pinuno ng alyansa ng pirata. Ang mga puso ng mga mandaragat ay nanginginig, at naramdaman nila na para silang nakatayo sa isang bangin. Flop! Ang isa o dalawa sa kanila ay nahulog sa kanilang mga puwit. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Hindi mahina ang ugali at katangian ng mga mandaragat na pinili niya, kaya gaano kasikat si Lord Hudson. Pangalan pa lang niya ay nawala na sila ng ganang lumaban. Ang bahaging ito ng walang limitasyong karagatan ay masasabing teritoryo niya. Ilang daang taon na siyang nanakawan malapit sa 8 Desolate Mountain, at bukod sa 3 sekta, hindi siya natatakot na manloob ng iba. Nanginginig ang boses ni Lourdes. Sa sandaling ito, ang pressure mula sa Great Origin Core Realm ay lumalakas at lumalakas. Humanda ka sa pakikipaglaban.
Tumalon si Francis sa deck, at may lumitaw na itim na bandila sa kanyang kamay. Expert ng Great Origin Core Realm. Ang Scarlet Moon Patriarch ay nasa level lang. Mapait na sabi ng Skeletal Division Leader. Personal nitong nasaksihan ang lakas ng Patriarch, at ang pressure mula kay Lord Hudson ay bahagyang mas mahina kaysa sa Scarlet Moon Patriarch. Sa hangin. Lord Hudson, hayaan mo akong bumaba at paalisin sila. Ang higanting nakabaluti na itim ay nagwagayway ng isang itim na palakol at nagpahayag ng nakakatakot na ekspresyon. Sa mga tuntunin ng lakas ng labanan, mas malakas pa siya ng kaunti kaysa sa Blue Lightning Pirate. Hindi. Nagsalita si Lord Hudson, maaari mong patayin ang lahat, ngunit ang Francis na iyon ay kailangang mahuli ng buhay. Sa pag-iisip tungkol sa mga gantimpala na iniaalok ng tatlong sekta, kahit na ang walang emosyong si Lord Hudson ay hindi napigilan ang kanyang pananabik. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, dalawang figure ang bumagsak sa ibabaw ng tubig. Francis, napakatapang mo. Nagulat ako na naglakas loob kang lumabas. Bahagyang nagulat si Lord Hudson. Naisip ng tatlong pirata na si Francis ay masyadong matatakot na lumabas at magtago sa karagatan. Karapat-dapat ka talagang maging pinuno ng alyansa ng pirata. Tumakbo ako hanggang dito at nakahabol ka pa rin. Ikinawi ni Francis ang kanyang itim na bandila at nagkunwaring labis na nabigla. Sa totoo lang, kahit na hindi pa rin niya alam kung paano nila siya naabutan, isang bagay ang tiyak, kapag ang isang Great Origin Core Realm ay nakatutok sa iyo, magiging mahirap na makatakas. Hahaha. Ako ang kapitan ng Blue Lightning Sky Ship at nakasama ko na ito ng mahigit 200 taon at personal na inayos ito ng maraming beses. Nakakonekta na kami. Tumawa ang Blue Lightning Pirate, at tumanggo si Lord Hudson sa kanyang ulo, kapag ang isang barko ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay bubuo ng mahinang espiritu at magkakaroon ng misteryosong koneksyon sa may-ari nito hanggat hindi sila masyadong malayo. Kaya ayon. Sa wakas ay naunawaan ni Francis. Ito ay hindi isang lihim, ito ay karaniwang kaalaman lamang. Naiinis na sabi ng Black Armored Giant. Karaniwang kaalaman. Nagkatinginan si Francis at ang Skeletal Division Leader na may pangit na ekspresyon. Hindi sila gaanong karanasan, at ito ang unang pagkakataon na pumasok si Francis sa labas ng mundo. Parang natalo sila dahil sa common knowledge. Ang Blue Lightning Pirate na ito ay dapat mamatay. Lumakas ang hangarin ng pagpatay sa puso ni Francis. Dahil alam na niya ang dahilan ngayon, hindi na kailangan pang pag-usapan. Sure! 60 sinumpa ang bangkay ng multo ang agad na lumitaw at nabuo ang isang makapal na ambon. Boom! Boom! Hu! Ikinawi ni Francis ang itim na bandila, at ang kapangyarihan ng sumpa ay tumama sa tatlong sovereigns. Sa isang maikling sandali, lahat sa loob ng ilang milya ay nilamon ng Ghost Corpse Thirst Array. Siyam na nakamamatay na Yin Bone Stab. Kinagat ng Skeletal Division Leader ang mga ngipin nito at ini-channel ang Earth Grade na sandata nito, nagpadala ng malaking Dark Silver Spike patungo sa tatlong kalaban sa tulong ng Ghost Corpse Thirst Array. Ham! Bahagyang nagulat si Lord Hudson. Pa! Agad na napilitang ipagtanggol ang Blue Lightning Pirate at ang Black Armored Giant sa tabi niya. Ang kapangyarihan ng Ghost Corpse Thirst Array ay lumampas sa kanilang mga inaasahan, at ang kapangyarihan ng sumpa ay nagpapahina sa kanila mula sa bawat anggulo. Kahit na ang mga sovereign ay natagpuan itong mahirap. Ang 9 Deadly In Bone Stab ay medyo malakas din matapos na madagdagan ng kapangyarihan ng Ghost Corpse Thirst Array. Ang breath na ito ay talagang napakaraming trick. Ang Blue Lightning Pirate ay hindi pa nakaka-recover, at ang kanyang Blood Essence ay patuloy na nilalamon. Pagkatapos lamang ng ilang palitan, ang Blue Lightning Pirate at ang Black Armored Giant ay inilagay sa defensive. Tanging si Lord Hudson kasama ang kanyang Great Origin Core Realm Cultivation ang nakatayong hindi gumagalaw. Isang layer ng berdeng at dugo kulay na liwanag ang nakapalibot sa kanya, itinutulak ang anumang kapangyarihan ng sumpa na lumapit sa kanya. Ang eksenang iyon ay nagparamdam sa puso ni Francis at ng Skeletal Division Leader na Solemna. Gagawin ko. Tumunog ang garalgal na boses ni Lord Hudson. Sure! Ang Blue Lightning Pirate at ang Black Armored Giant ay nagpakita ng kagalakan at umatras, nag-iwan ng espasyo para sa kanya.
Break. Ikinaway ni Lord Hudson ang kanyang palad. Woo! Lahat sa loob ng ilang dosenang milya ay natatakpan ng kulay berde at dugong liwanag. Maging ang kalawakan at ang Heaven-Earth Yuan-Chi ay nagsisimula ng magbago. Si Lord Hudson ay parang Panginoon ng langit at lupa, at tila kaya niyang paikutin ang araw at buwan. Bam! Ang lugar ay tila niyugyug ng isang halimaw nang magsimula itong manginig. Sa sandaling ito, parehong si Francis at ang Skeletal Division Leader ay parang mga langgam na nakikipaglaban sa isang buong universo. Basag. Ang kapangyarihan ng sumpa ay napaatras, at ang ambon ng Ghost Corps Thirst Array ay agad na nabasag. Nakakatakot na pag-atake. Umikot ang dugo ni Francis nang tumama sa kanya ang isang maliit na bahagi ng pag-atake. You guys stole the brat. Papatayin ko muna ang skeleton. Si Lord Hudson ay lubhang maingat. Natakot siya na aksidenteng masubitan si Francis. Ang mga gantimpala na inaalok ng tatlong sekta ay nakaakit maging sa kanya, at gusto nila siyang buhayin. Brat, marahil ay hindi mo alam kung gaano kaitikot ang iyong kaaway. Nanunuya ang Blue Lightning Pirate. Hehe. Ang brat na ito ay nang-ahas pang hominin ang isang Great Origin Core Realm. Puno ng panunuya at pangungutya ang ngiti ng lalaking nakabaluti na itim. Sa sandaling ito, dahil ang Ghost Corps Thirst Array ay pinaghiwa-hiwalay ni Lord Hudson, nawala si Francis sa halos lahat ng kanyang proteksyon. Si Francis ay hindi katugma para sa dalawang late-stage na Small Origin Core Realms kahit na mayroon siyang Earth-grade na sandata. Sa kabutihang palad, ang tatlong sovereign ay natakot lahat na hindi sinasadyang mapatay si Francis, kaya hindi sila naging all-out. Boom! Isang malaking pagsabog ang nagmula sa kabilang panig. Francis! Iligtas mo ako! Napasigaw ang Skeletal Division Leader nang lumitaw ang dalawang dragon na kulay berde at dugo. Basag! Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa mga buto ng Skeletal Division Leader. Nagulat si Francis. Hindi niya akalain na ganoon kabilis matatalo ang Skeletal Division Leader. Matapos magsanib ang 9 deadly in bone sa katawan nito, tumaas ng husto ang depensa ng Skeletal Division Leader, at maaari itong tumagal ng mga pag-atake mula sa mga normal na sovereigns ng direkta. Higit pa rito, nilinang niya ang daw ng bone strength enang. Kung ito ay isang normal na soberano sa lugar nito, ang kanilang katawan ay durog na. Basag. Malapit nang mabasag ang katawan ng Skeletal Division Leader. Mukhang hindi na ako makapagpigil. Huminga ng malalim si Francis. Hindi niya kayang harapin ang dalawang soberanong ito na pumipigil sa kanya. Buksan. Bahagyang malungkot ang ekspresyon ni Francis habang ang kanyang mata at buhok ay parehong naging asul. 572. Sa walang limitasyong karagatan, parehong si Francis at ang Skeletal Division Leader ay nasa desperasyon. Ang kapangyarihan ni Lord Hudson ay tila nakapagpalipat-lipat ng langit at lupa. Francis! Iligtas mo ako! Ang Skeletal Division Leader ay malapit nang gumuho sa harap ng lakas ni Lord Hudson habang umaatungal ito patungo kay Francis. Ang huling pag-asa nito ay sa kanya. Sino ang makakapagligtas sa iyo? Ni hindi kayang iligtas ng batang iyon ang sarili niya. Nanunuya si Lord Hudson habang pinapalamig niya ang Skeletal Division Leader sa himpapawid. Sa totoo lang, hindi mas maganda ang sitwasyon ni Francis. Kung hindi dahil sa katotohanan gusto nilang hulihin ng buhay si Francis, hindi magiging mahina ang pag-atake ng dalawang soberano. Kulay ng buhok at mata ng brat na ito. Nagulat ang Black Armored Giant. Nagsimulang maging asul ang buhok at kaliwang mata ng kabataang nasa harapan niya. Hehe, ay bloodline. Ang Blue Lightning Pirate ay mapaglarong ngumiti at hindi ito inilagay sa puso. Sa ngayon, nawala na kay Francis ang proteksyon ng Ghost Corps Thirst Array. Hindi na siya banta sa dalawang late-stage na Small Origin Core Realms. Papatayin muna kita. Isang nakakagulat na alon ng enerhiya ang dumaan sa kaliwang mata ni Francis, at isang lilang aura ang bumungad sa kanyang mata. Ang kanyang kaliwang mata ay nakalock sa Blue Lightning Pirate. Void Space Eye Slash. Isang palihim na ripple ng eye bloodline na kapangyarihan ang lumawak sa katawan ng Blue Lightning Pirate, at tila lumitaw ang isang whirlpool sa gitna ng kapangyarihang ito. Shoo! Isang matalim na talim ang agad na tumago sa puso ng Blue Lightning Pirate.
Tumalsik ang dugo, at pagkatapos ay patuloy na winasak ng talim ang natitirang puwersa ng buhay sa loob ng katawan ng Blue Lightning Pirate. Woo! Ang katawan ng Blue Lightning Pirate ay huminto sa paggalaw, at ang pagtataka at takot ay lumitaw sa kanyang mga mata. Flop! Ang kanyang katawan na may bahid ng dugo ay nahulog mula sa himpapawid at sa karagatan. Habang siya ay namatay, ang ngiti ng tagumpay ay nagyelo pa rin sa kanyang mukha. Number 7. Ang Black Armored Giant ay napaungol, ngunit sa parehong oras, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, galit, at ilang uri ng takot sa hindi alam habang nakatingin kay Francis. Paano namatay ang Blue Lightning Pirate? Hindi man lang niya alam. Ang nakita lang ng Black Armored Giant ay tumingin lang si Francis sa Blue Lightning Pirate, isang cultivator sa late stage na Small Origin Core Realm, at siya ay napatay sa pamamagitan ng isang talim na lumitaw mula sa manipis na hangin. Anong nangyayari? Huminto si Lord Hudson nang ipilit niya ang Skeletal Division Leader sa isang patay na sulok. Nang makita ang pagkamatay ng Blue Lightning Pirate, tumalon ang kanyang puso. Brat, anong uri ng lihim na pamamaraan ang ginamit mo upang patayin ang number 7? Ang Black Armored Giant ay napuno ng takot at puot habang inihahampas niya ang kanyang itim na palakol kay Francis. Void Space Eye Slash. Malamig ang ekspresyon ni Francis. Sure. Isang talim ang tumama sa katawan ng higanteng nakabaluti ng itim. Ikaw. Ikaw. Nagpumiglas ang higanteng nakabaluti ng itim, at puno ng takot at pagtatanong ang kanyang mga mata. Ang aking sandata ay isang piraso ng isang Earth grade na sandata at maaaring hadlangan ang mga pag-atake ng mga normal na sovereign ng direkta. Ang isip ng Black Armored Giant ay puno ng kaguluhan bago siya namatay. Hindi pa rin niya napagtanto na ang pinakamalakas na pag-atake ni Francis, ang Void Space Eye Slash, ay ginamit ang Loss of Space para direktang lumitaw sa loob ng katawan ng kalaban. Gaano man kalakas ang depensa ng isang tao sa labas, ito ay ganap na walang silbi. Ang puso ay isang mahalagang organ, at hindi nito mahaharangan ang aura ng pagkasira. Flop! Nawasak ang life force sa loob ng katawan ng Black Armored Giant, at mabilis niyang sinundan ang mga yapok ng Blue Lightning Pirate. Sa isang kisap mata, dalawang soberano ang agad na napatay. Huminga ng malamig si Lord Hudson. Kahit na wala siyang kakayahang pumatay ng dalawang late stage na Small Origin Core Realms kaagad. Sa sandaling ito, nababalot ng pag-aalala ang mukha ni Lord Hudson habang pinapakawalan niya ang pressure sa Skeletal Division Leader. Sa loob ng barko, nakabuka ang bibig ni Lourdes at ng kumpanya. Ni hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Sa isang kisap mata, napatay ni Francis ang dalawang sovereign. Anong klaseng ay bloodline yan? Hindi mapigilan ni Lourdes ang pagkabigla sa kanyang puso, ngunit hindi nagtagal ay nagpakita siya ng isang ngiti. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit ang Skeletal Division Leader ay alipin ni Francis. Paano magiging simple ang isang taong may bounty mula sa tatlong sekta? Isang ideya ang pumasok sa isip ni Lord Hudson bago siya biglang nakaramdam ng isang mapanganib na sensasyon. Void Space Eye Slash. Ang pinakamalakas na eye bloodline attack ni Francis ay ginamit muli. Hindi maganda. Ang makapangyarihang pandaman ni Lord Hudson ay nakadama ng kaguluhan sa kalawakan. Hindi ginamit ng spatial movement technique ang Loss of Space proper, mas umaasa ito sa mga kakayahan ng God's Spiritual Eye. Sa makatuwid, ang paggalaw sa kalawakan ay mas patago kaysa karaniwan. Dodge. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, si Lord Hudson ay isa pa ring dalubhasa sa Great Origin Core Realm. Nag-iwan siya ng after image habang umiiwas. Whoosh! Dugo ang tumalsik. Hindi ganap na naiwasan ni Lord Hudson ang pag-atake. Hindi siya katulad ni Grandmaster Yin kung nadalubhasa sa Loss of Space. Arg! Umungol si Lord Hudson nang lumitaw ang isang maliit na butas ng dugo sa kanyang dibdib. Brat, ikaw! Ang mukha ni Lord Hudson ay maputlang puti. Ang kanyang puso ay nasimot ng Void Space Eye Slash, at ang aura ng pagkasira ay napakatindi. Sa kabutihang palad, nag-react siya sa oras at ginamit ang True Force para protektahan ang kanyang puso. Gayunpaman, ang Void Space Eye Slash ay isang spatial attack, kaya ito ay lumitaw ng direkta mula sa loob ng kanyang puso.
Sa makatuwid, ang mga paraan ng pagtatanggol ni Lord Hudson ay nakabawas lamang sa pinsalang natamo sa halip na ganap na harangan ito. May natitira pang isa. Kinagat ni Francis ang kanyang mga ngipin at pinaikot ang kanyang natitirang eye bloodline power na may pagkabaliw. Tila siya ay nakakumbinsi na patayin si Lord Hudson, na parang wala siyang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa kanyang sarili sa proseso. Brat, tumigil ka. Tumalon si Lord Hudson sa takot at pilit na pinigilan ang kanyang pinsala. Hiu! Isang bahid ng berde at dugo kulay na liwanag ang kumislap sa walang limitasyong karagatan. Dahil sa ang katunayan na ang paglaban sa walang limitasyong karagatan ay napakahina, ang bilis ng paglipad ng isang tao ay maaaring umabot sa isang nakakatakot na bilis. Tumakas siya. Hahaha. Kahit ang dakilang Panginoong Hudson ay kailangang tumakas. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng barko, at nagsimulang lumuha ang mga mata ni Lourdes. Hindi niya alam kung paano ilalarawan ang kanyang kaligayahan. Kapitan, kung muli mong sinalakay at pinatay si Lord Hudson, ang iyong pangalan ay makikilala sa walang limitasyong karagatan. Kahit na masaktan lang ng husto si Lord Hudson ay ipakikilala ang kanyang pangalan. Pinag-usapan ng lahat na may paghanga. Sa itaas ng karagatan. Hu! Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis habang lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa totoo lang, kahit na nagawa niyang gamitin ang pang-apat na void space eye slash, malamang na mapanganib ito para sa kanyang kapakanan. Sa makatuwid, nagkunwari lamang si Francis na gagawin niya ang lahat upang manalo. Alam ni Francis na, kung hindi gagaling ni Lord Hudson ang kanyang mga sugat sa tamang panahon, mawawalan siya ng buhay, na nangangahulugang hindi niya gugustuhing makipagtalo kay Francis ng direkta. Tama ang hula ni Francis. Ayaw ni Lord Hudson na paglaruan ang sarili niyang buhay, at kailangan niyang pagalingin ang sarili niya. Leader ng Skeletal Division. Inalis ni Francis ang Ghost Corps First Array, at inilagay niya ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, ang katawan ng Skeletal Division Leader ay bitek, at ilang lugar ay nabasag. Sa kabutihang palad, ito ay bumalik sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, na nagpapahintulot sa paglilinang at bilis ng pagbawi nito na malampasan ang sa labas ng mundo. Terra na. Tumalon si Francis sa Blue Lightning Sky Ship. Gulo. Ang barko ay muling lumubog sa kailaliman ng karagatan at tumungo sa Thousand Floang Islands. Sa loob ng cabin ng kapitan, umupo si Francis at tumutok sa pagbawi. Kasabay nito, siniyasat niya ang 60 sinumpaang multo bangkay. Bahagyang nasira ang mga ito, kaya kakailanganin nila ng ilang oras upang mabawi. Mapalad na ang 10,000 Ghost Pearl ay tumulong sa yin at death type na pag-iral. Kahit na ayaw nila, ang anumang bagay sa loob ng 10,000 Ghost Pearl ay magiging mas malakas. Ginagawa ng Ghost Corps First Array ang lahat ng sinumpaang Ghost Corpses sa isang entity, at ang bawat bangkay ay nagkakaroon ng parehong dami ng pressure. Napagtanto ni Francis na kahit ang pinakamalubhang na sugatan ay nawalan lamang ng mga braso o binti, na hindi mahirap ayusin. Sa walang limitasyong karagatan, ang bilis ng Blue Lightning Sky Ship ay umabot na sa limitasyon nito habang patuloy itong humahatak papalayo sa 8 Desolate Mountain. Ang kaliwang mata ni Francis ay muling naging itim. Sa wakas ay nakatakas na tayo sa panganib, ngunit alam ni Francis na ang banta mula sa tatlong sekta ay unti-unting lumiliit, ngunit sa parehong oras, isang pag-agos ng pagkabalisa ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Muling umaalingaw-ngaw ang aura ng kamatayan. Sa sandaling ginamit niya ang Void Space Eye Slash, ang aura ng kamatayan ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Francis, mas mabuti kung hindi mo gagamitin ang iyong eye bloodline. Sa tuwing gagawin mo ito ay magpapatibay sa koneksyon mo at ng Emperor of Death. Ang babala ng Purple Saint Partial Spirit ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Habang nag-iisip hanggang doon, bumantong hininga si Francis. Ayaw niyang gamitin ang kanyang God Spiritual ay kung hindi niya kailangan. Sa isang malayong lugar sa walang limitasyong karagatan. Ang ikasyam na mata ng Diyos. Sa wakas ay nagpakita ka na. Isang mahiwagang boses ang tumunog sa buong sukat ng kaluluwa, at ito ay kumakatawan sa kalooban ng kamatayan. Kaagad pagkatapos, tulay ng kamatayan.
Isang nakagigimbal na layunin ng kamatayan ang sumunog sa langit at lupa habang ito ay dumaan sa walang limitasyong karagatan. Sa sandaling iyon, ang lahat sa loob ng 10,000 milya ay nahulog sa kadiliman. Ilang makapangyarihang nilalang lamang ang nakakaramdam ng kaguluhang ito. Sa loob ng kadiliman, isang itim na ibon ang sumisigaw sa harap ng isang sinaunang palasyo ng kamatayan. Ang Emperor ng Kamatayan ay nagpadala para sa 4 na Death Spirit Lord at sa 36 na Death Guard. 573. Ang Emperor ng Kamatayan ay nagpadala para sa 4 na Death Spirit Lord at sa 36 na Death Guard. Isang itim na Yin Shadow Bird ang tumili sa harap ng isang sinaunang palasyo ng kamatayan. Kasabay nito ang pagdilim ng aura ni Kamatayan. Bridge of Death. Gumamit talaga si Master ng ganoon katagal na lihim na pamamaraan para ipadala ang kanyang kalooban patungo sa Kang Ocean. Isang mainit na binata ang tumunog. Isang matangkad na lalaki at pandak na babae ang naglalakad patungo sa palasyo. Ang lalaki ay isang mainit na kabataan na nakatayo sa harap ng madilim na palasyo ng kamatayan. Ang isa pang figure ay isang 8 o 9 na taong gulang na batang babae. Ang mukha ng batang babae ay kasing puti ng nyebe, ngunit ang mas hindi kapanipaniwala ay wala siyang kultibasyon. Mapuputi rin ang mga mata niya. Sa harap ng sinaunang palasyo, ang magiliw na kabataan at ang puting matang maliit na batang babae na nakatayong magkasama ay ginawang mas kakaiba ang eksena. Master. Pagod na pagod. Tumingin ang babaeng maputi ang mata sa kailaliman ng sinaunang palasyo. Ang sinaunang palasyo ay may malakas na aura ng kamatayan na humaharang sa lahat ng uri ng mental na enerhiya at pandama. Pagod. Siyempre. Napangiti ang mainit na kabataan at tila hindi naiinip, hindi ka pa nakakapunta sa labas ng mundo ng matagal, kaya hindi mo alam kung gaano kalaki ang Kang Ocean. Bawat isa sa 3 spiritual sacred lands ay kumokontrol sa daan-daang island zone, at bawat isa sa mga island zone na ito ay may 12-dosenang isla tulad ng iyong tinatawag na 9 Destiny Continent. Ang puting matang maliit na batang babae ay tumingin sa maliwanag at mainit na kabataan, kalahati lamang ang nakakaunawa sa kanyang sinasabi. Nakalimutan ko na hindi mo man lang alam kung ano ang Consolidated Realm, Ascended Realm, at True Spirit Realm. Bahagyang nakaramdam ng awkward ang mainit na kabataan. Ang batang babae sa kanyang harapan ay parang isang blankong papel na walang alam. Ilang sandali pa, isang surge ng malalakas na dark aura ang lumapit sa sinaunang palasyo. Ang bawat isa sa mga aura na ito ay 2 beses na mas malakas kaysa kay Lord Hudson o ang 8 Desolate Sovereign Lord. Ang isang maliit na bilang sa kanila ay mas malakas pa kaysa sa 3 Void God Realm sa labas ng Purple Saint Roans. Kakaiba iyon. Bakit pinatawag ni Master ang lahat ng 4 na Death Spirit Lord at 36 na Death Guard ng sabay-sabay? Bulong ng mainit na kabataan. Parami ng parami ang nagsimulang magtipon sa harap ng sinaunang palasyo at, sa loob ng isang oras, lahat ng 4 na Death Spirit Lord at 36 na Death Guard ay natipon. Ang 4 na Death Spirit Lord ay nakatayo sa pinakaharap at parang kumikinang na mga ilaw. Walang malinaw na nakakakita sa kanila. Sa pinakamaganda, masasabi lamang na sila ay binubuo ng 3 lalaki at isang babae. Sa likod ng 4 na Death Spirit Lord ay ang 36 na Death Guard. Ang bawat isa sa 36 na Death Guard na ito ay may mga itim na balabal at walang emosyon. Kiki. Napahalakhak ang puting mata nang makita ang makapangyarihang mga nilalang na ito. Hinawakan ng mainit na kabataan ang kanyang braso at nagsalita sa mababang tono, Junior Marshal Sister, ang 4 na Death Spirit Lord na iyon ay pawang Void God Realms, at ang 36 na Death Guards ay mga elite sa Great Origin Core Realm. Normal Great Origin Core Realms ay pinapatay na parang mga sanggol sa kanilang mga kamay. Ang mga ekspresyon ng hindi mabilang na puwersa sa Kang Ocean ay magbabago kapag pinag-usapan nila ang tungkol sa 4 na Death Spirit Lord at ang 36 na Death Guard sa ilalim ng Emperor of Death. Ang 4 na Death Spirit Lord na iyon at 36 na Death Guard ay nadurudge na ang ilang 2-star sects dati. Isang 2-star sect. Junior Marshal Sister, hindi ka ba natatakot? Matagal na bamulong ang mainit na kabataan. Kiki. Patuloy sa pagtawa ang batang babae.
Marahil sa kanyang mga mata, hindi niya alam kung paano nireranggo ang mga puwersa. Sigh. Napabuntong hininga ang mainit na binata. Napakatagal niyang kausap, ngunit lahat ng sinabi niya ay walang kwenta. Hamlalala. Nagsimulang kumanta at tumalon sa paligid ng apat na Death Spirit Lord ang puting matang batang babae. Tumigil ka. Ang mainit na kabataan ay tumalon sa takot. Iyon ay apat na Void God Realm Kings. Paano siya naging walang galang? Ang batang babae na ito ay maaaring ang alagad na kinuha ng emperador kamakailan. Isang malabo, umaalingaw-ngaw na boses ang tumunog sa apat na Death Spirit Lords. Napaka-weird. Matapos siyang tanggapin ng emperor bilang kanyang disipulo, wala man lang siyang itinuro sa kanya. Siya ay nasa Consolidated Realm pa rin, at iyon ay pagkatapos kumain ng isang sagradong tableta. Tinitigan ng apat na Death Spirit Lord ang maliit na batang babae na maputi ang mata at nag-usap ng pribado. Kung ito ay isang normal na batang babae na naglakas loob na tumalon at inisin ang mga Void God Realms na ito, sila ay nililigawan si kamatayan. Gayunpaman, ang batang babae na ito ay alagad ng emperador. Pumasok ka. Isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng sinaunang palasyo. Gayunpaman, kahit na ito ay mahina, naging sanhi ito ng pagyanig sa puso ng apat na Death Spirit Lords. Makalipas ang ilang sandali. Pagbati, Guro. Pagbati, Emperador ng Kamatayan. Ang lahat ay pumasok sa palasyo, kabilang ang kabataan at ang batang babae. Isang itim na trono ang lumutang sa hangin sa kalaliman ng sinaunang palasyo, at isang matangkad, malabong figure ang nakaupo sa trono. Tanging isang madilim na gintong korona ang makikita. Walang sino mang naroroon, kabilang ang apat na Death Spirit Lords, ang makakakita sa mukha ng Emperor ng Kamatayan sa kanilang mga mata. Kiki. Master, pwede ba kaming lumabas ni Senior Marshal Brother at maglaro? Tumawa ang maliit na mata na may puting mata habang nakatingin sa Emperor of Death. Ang mainit na kabataan ay hindi maiwasan ang pawis para sa kanya. Ang kanilang guro ay ang emperador ng kamatayan ang bangungot ng napakaraming tao. Kahit bilang alagad niya, natatakot siya. Maging ang apat na Death Spirit Lord ay magalang. Bailin, ang iyong hiling ay matutupad sa lalong madaling panahon, ngunit bukod sa paglalaro, kailangan mong tulungan ang iyong third martial brother sa isang misyon. Ang boses mula sa trono ay hindi pangkaraniwang mainit at tila pinaglalaroan siya. Naging kakaiba ang mga ekspresyon ng apat na Death Spirit Lords. Sa kanilang mga mata, ang emperador ng kamatayan ay hindi pa naging ganito dati. Emperor. Ang ibig mong sabihin ay kailangan natin ang tulong niya sa misyong ito. Hindi naintindihan ng isa sa mga Death Spirit Lord. Siguro. Ang mahinang boses ng Emperor of Death ay tila hindi rin sigurado. Ang puting matang maliit na batang babae ay isang natatanging pag-iral, at kahit siya ay hindi alam ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan. Guro, bakit mo ginamit ang tulay ng kamatayan para ipatawag kaming lahat? Anong uri ng misyon ito? Tanong ng mainit na kabataan. Nang marinig iyon, lahat ng makapangyarihang aura ay naghihintay ng sagot. Zizi, sisirain ba natin ang isa pang two-star sect? O sasalakayin ang isang uri ng sinaunang mana? Maraming tao ang nahulaan. Ang misyon na ito ay natatangi. Kailangan kitang makahuli ng isang tao ng buhay, ngunit kung hindi mo magawa, siguraduhing buo ang bangkay. Sumagot ang emperador ng kamatayan. Kunin ang isang buhay. Nagkatinginan ng apat na Death Spirit Lords. Anong uri ng tao ang nangangailangan ng lahat ng apat na Death Spirit Lords? Dahil sa katotohanan na ginamit ko ang tulay ng kamatayan, matutulog ako ng ilang taon para gumaling. Kaya kailangan ko kayong lahat na gawin ito. Ang taong ito ay natatangi at may walang katapusang potensyal. Huwag mo siyang maliitin. Nagbabala ang emperador ng kamatayan. Maaari ko bang itanong kung nasaan ang taong iyon? Tanong ng mainit na kabataan. Iyon ang pinakamalaking problema. Ang taong iyon ay tiyak na magtatago, ngunit sa kabutihang palad, nagsiwalat siya ng ilang mga bakas kamakailan, kaya nagresulta sa paggamit ko ng Bridge of Death upang kumpirmahin ang kanyang pangkalahatang lokasyon. Nang magsalita ang emperador ng kamatayan doon, lumitaw ang isang mapa ng Kang Ocean.
Ang karagatang Kang ay mayroong tatlong pangunahing espiritual na sagradong lupain. True Martial Sacred Land, Floating Dreams Sacred Land, 10,000 Woods Sacred Land. Ang mga mata ng mainit na kabataan ay tumitig sa tatlong lugar na may paghanga at pag-asa. Ang tatlong spiritual sacred lands ay tila ang tanging mga lugar sa Kang Ocean kung saan mayroong tatlong star na mga sekta. Maging ang emperador ng kamatayan ay magalang sa tatlong espiritual na sagradong lupain. Ang lugar na iyong hinahanap ay nasa timog silangan na direksyon ng True Martial Sacred Land, sa loob ng 12 ng mga island zone na ito. Itinuro ng Emperor of Death ang isang napakaliit na lugar. Ang 12 ng mga island zone na ito ay hindi kahit isang daang bahagi ng Kang Ocean, ngunit ang mga kilay ng lahat ng apat na Death Spirit Lords at ang mainit na kabataan ay kumunot pa rin. Ang bawat zone ng isla ay napakalaki at may mga lungsod na katulad ng 8 Desolate Mountains sa paligid nito. Higit pa rito, ang aktwal na lupain ay isang maliit na butil lamang kumpara sa karagatan. Ang distansya sa pagitan ng bawat zone ay napakalaki. Mula doon, makikita ng isa na ang pagkalkula ng posisyon ni Francis ay magiging napakahirap. Medyo malaki ang lugar. Sumang-ayon ng Emperor of Death bago muling nagsalita, gayunpaman, bawat isa sa inyo ay may natatanging token of death. Bagamat pinigilan ng taong iyon ang aura sa pinakamaliit nito, madarama mo pa rin ito hanggat nasa malapit ka. Kaya ganyan. Naintindihan ng lahat. Gamit ang kanilang token of death, madarama nila ang tao sa loob ng isang tiyak na saklaw, kaya nababawasan ang kahirapan ng 100 beses. Hindi bababa sa ito ay hindi sinusubukan na makahanap ng isang karayom sa karagatan. Umalis ka ngayon. Ang emperador ng kamatayan ay nag-usap tungkol sa ilang iba pang mga bagay bago nagpasya. Huang. Sarado ang tarangkahan ng sinaunang palasyo. Pinangunahan ng apat na Death Spirit Lord ang Death Guards at lumipad palayo. Kabilang sa kanila ang mainit na kabataan at maliit na batang babae na maputi ang mata. Hindi naintindihan ng apat na Death Spirit Lords kung bakit ipapadala ng Emperor of Death ang maliit na batang babae na ito, na walang anumang lakas sa pakikipaglaban, upang tulungan sila. Yung may God Eyes lang ang makakalaban sa God Eyes. Isang itim na whirlpool ang lumitaw sa mga mata ng Emperor of Death habang ang tarangkahan ng sinaunang palasyo ay sumara. 574. Sa walang limitasyong karagatan, sa paligid ng mga gilid ng Tianlo Islands, ang Blue Lightning Sky Ship ay naglakbay ng palayo sa 8 Desolate Mountain. Sa loob ng cabin ng kapitan. Pang! 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 Ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimulang pumikit bilang babala. Ang aura mula sa Eye of Death sa kaibuturan ng kanyang kaliwang mata ay lumundag. Nadama ni Francis na ang presyon at panganib sa loob ng kanyang kaluluwa ay naging mas malinaw, at siya ay napabuntong hininga na lamang. Kung hindi niya ginamit ang Void Space Eye Slash, hindi siya madarama ng Emperor of Death. Maaaring isipin na ang Emperor of Death ay tiyak na sinubukang subaybayan kaagad si Francis. Gayunpaman, hindi pinagsisihan ni Francis ang kanyang desisyon. Nang hindi ginagamit ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, ang Skeletal Division Leader at siya ay walang laban kay Lord Hudson. Leader ng Skeletal Division. Siniyasat ni Francis ang mga pinsala ng Skeletal Division Leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Marami sa mga buto nito ang nabali, at nagkalat ang mga bitek sa buong katawan nito. Sa kabutihang palad, nailigtas ako ni Master sa tamang panahon, kaya nasugatan lang ako. Ligtas ang pundasyon at core ko. Ngayong sumanib na sa akin ang 9 Deadly in Bone, makakabawi ako sa loob ng 2 buwan sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Nagpapasalamat na sabi ng Skeletal Division Leader. Tumango si Francis. Sa kabutihang palad, nilinang ng Skeletal Division Leader ang Tao of Bone Strength Enang, kaya napakahirap nito. Kung ito ay isang normal na sovereign sa lugar ng Skeletal Division Leader, hindi pa sila makakatagal ng kalahati gaya ng nangyari. Sa isang kisap mata, 2 o 3 buwan ang lumipas. Ginugol ni Francis ang karamihan sa kanyang oras sa paglilinang. Isa iyon sa mga pakinabang ng pagkakaroon ng barko. Sa panahon ng paglalakbay, maaaring gugulin ng isa ang kanilang oras sa paglilinang sa halip na lumipad. Lourdes, nasaan tayo? Ang boses ni Francis ay narinig sa isipan ni Lourdes. Kapitan.
Yumuko si Lourdes patungo sa direksyon ng cabin ng kapitan. Ang kapitan ang pinuno ng barko, at mula nang mapinsala ni Francis si Lord Hudson, lahat ng mga mandaragat ay nagpapasalamat at nag-usisa tungkol sa kapitan. Nasaan tayo? Tanong ulit ni Francis. Ginugol niya ang mga nakaraang buwan sa paglilinang at hindi nagbigay ng anumang pansin sa labas ng mundo. Captain, kakapasok lang natin sa labas ng hangganan ng Thousand Floang Islands. Sabi ni Lourdes. Kakapasok lang sa panlabas na hangganan. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Gumastos sila ng 2 o 3 buwan para lang makalabas sa Tian Lo Islands at makapasok sa Thousand Floang Islands. Mas mabagal sila kaysa sa inaasahan niya. Kung magpapatuloy sila sa ganitong bilis, sino ang nakakaalam kung kailan sila makakarating sa teritoryo ng lumulutang na pangarap na banal na lupain. Tumingin si Francis sa mapa ng Kang Ocean. Ang Kang Ocean ay mayroong 3 malalaking spiritual sacred lands, at sila ay kasalukuyang nasa teritoryo ng True Martial Sacred Land. Ang Asher Flower Continent ay kabilang sa Asher Islands, na nasa teritoryo ng Tian Lo Island Zone. Ang Tian Lo Island Zone at ang Thousand Floang Island Zone ay parehong nasa loob ng teritoryo ng True Martial Sacred Land. Ayon sa alam ni Francis, kinokontrol ng True Martial Sacred Land ang ilang daang zone tulad ng Tian Lo Island Zone. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kalayo ito mula sa isang espiritual na sagradong lupain patungo sa isa pa. Kapitan, dahil nagtago tayo sa kailaliman ng karagatan, mas mabagal ang ating takbo. Ang pagkakaiba ay maaaring hanggang 10 beses. Higit pa rito, umiikot na tayo sa makapangyarihang mga hayop. Maraming beses nang inatake ang barko. Paliwanag ni Lourdes. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-isip si Francis. Ang paglaban sa loob ng karagatan ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya, at kailangan nilang lumayo sa kanilang paraan ng maraming beses. Sa kabutihang palad, ang Blue Lightning Siskay ship ay isa sa mga pinakamahusay na barko sa paligid ng 8 Desolate Mountain. Ang mga depensa nito ay maaaring tumagal ng ilang mga hit mula sa isang normal na soberano, at ito ay lubhang patago. Ngunit kahit na noon, hindi posible para sa Blue Lightning Siskay ship na malayang maglakbay sa karagatan. Mayroong higit pa sa ilang mga hayop sa karagatan na nakarating sa Origin Core Realm. Ang ibabaw ng barko ay nasira sa iba't ibang antas. Kung magpapatuloy ito, ang bilis ay bababa at ang kaligtasan ng mga mandaragat ay malalagay sa alanganin. Iniulat ni Lourdes. Ano ang iyong mungkahi kung gayon? Hindi mapigilan ni Francis na kuskusin ang kanyang noo. Ang mga bagay ay hindi kasing dali ng kanyang inaakala. Sa tingin ko, dapat tayong lumipad sa himpapawid. Ang paglaban ng hangin ay mas maliit kaysa sa karagatan mismo, at ang mga pagkakataong makatagpo ng mga hayop ay mas mababa. Iminungkahi ni Lourdes, at kinailangang aminin ni Francis na naisip niya ito ng lohikal. Gayunpaman. Hindi. Agad namang umiling si Francis at itinanggi ito. Bakit? Hindi naintindihan ni Lourdes. Masyadong lohikal ang sinabi niya. Ngayong nakapasok na sila sa isang bagong island zone, ang banta ng 3 sekta at ang 8 Desolate Mountain ay mas maliit kaya dapat nilang pataasin ang kanilang bilis. Hindi mo na kailangang tanungin kung bakit. Tungkol sa pinsala sa barko, subukang ayusin ito. Hindi nagpaliwanag si Francis. Ang totoong panganib na kinakaharap nila ngayon ay ang emperador ng kamatayan, hindi ang 3 sekta. Dahil naputol na ang koneksyon sa pagitan nila ng alakdan, hindi na siya maramdaman ng 3 sekta. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa Emperor of Death. Mayroon siyang ilang pamamaraan na maaaring makaramdam ng aura sa loob ng katawan ni Francis. Ang walang limitasyong karagatan ay may kakayahang paghigpitin ang spiritual sense. Ito ay isang natural na hadlang. Si Francis ay may sariling iniisip. Sa pagitan ng bilis at kaligtasan, pinili ni Francis ang huli ng walang pag-aalinlangan. Leader ng Skeletal Division. Ang kamalayan ni Francis ay pumasok sa 10,000 Ghost Pearl. Pagkaraan ng ilang buwang ito, ang mga pinsala ng Skeletal Division Leader ay gumaling, at mas mabilis din kaysa sa inaasahan. Hindi lamang gumaling ang mga sugat ng Skeletal Division Leader, nakapag-focus ito sa plano ng 100 Corps. Guro, 75 bangkay na ngayon ang dinalisay.
Ang boses ng Skeletal Division Leader ay may bahid ng kagalakan, at ang balita ay nagpasaya din kay Francis. 75. Unti-unting lumalapit ang finish line. Ang bawat sinumpaang Ghost Corps ay nasa pinakamataas na True Lord rank, at pagkatapos lamunin ang napakaraming Beast at Sovereign Essences, ang kapangyarihan ng sumpa ay lumampas sa orihinal na sumpa mula sa Forbidden Ground of 800 Graves. Ang Forbidden Ground of 800 Graves ay ang galit na nabuo mula sa pagkatay ng 100 True Lord ranks, habang ang Ghost Corps Cursed Array ni Francis ay nakuha ang asensya ng mga Sovereign. Ayon sa Skeletal Division Leader, kapag ang Ghost Corps Cursed Array ay lumamon ng 100 Sovereigns, ang lakas nito ay tataas ng mabilis. Ituloy mo. Tumango si Francis at binawi ang kanyang malay. Sa loob ng cabin ng kapitan, muling ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata. Ang kanyang pag-unawa at paglilinang ay patuloy na tumaas sa nakalipas na 2 o 3 buwan. Papalapit na siya sa pinakamataas na True Lord rank, ngunit hindi siya makakalusot sa loob ng maikling panahon. Higit pa rito, magiging mahirap para sa kanyang paglilinang na makalusot sa walang limitasyong karagatan kung saan walang gaanong Heaven-Earth Yuan Chi. Punta tayo sa lugar na yon. Napaisip si Francis. Sure. Pumasok ang kanyang kamalayan sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Sa loob, lumawak ang lawa sa humigit kumulang 27 yarda. Sa gitna ng lawa ay isang mahiwagang whirlpool. Isang mahinang sinaunang aura ang lumabas mula sa mahiwagang whirlpool, at maingat na inilagay ni Francis ang kanyang kamalayan dito. Sure. Nagdilim ang isip ni Francis at, tulad ng huling pagkakataon, pumasok sa isang panaginip na estado. Ancient Dream Realm. Dumating si Francis sa isang tiwangwang na bahagi ng lupa. Ang bahaging ito ng lupa ay napakaluma. Walang mga palatandaan ng pagtatayo kahit saan, at ang nakatayo lamang dito ay nakaramdam ng pressure sa kaluluwa ni Francis. Ang sinaunang Dream Realm na ito ay lubos na naiiba sa katotohanan. Lahat ay napakaluma at simple. Naramdaman ni Francis ang Heaven-Earth Yuan Chi dito. Dito nagmula ang sinaunang aura na inilabas mula sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang bawat butil ng alikabok at buhangin ay naglalaman ng hindi maarak na kapangyarihan. Ang katawan at kaluluwa ni Francis ay nahaharap sa walang limitasyong presyon sa bawat sandali. Kalahating hininga. Isang hininga. 2 hininga. Ginamit ni Frank ang kanyang kalooban para harapin ang pressure. Naalala niya, noong nakaraan, 3 hininga lang ang nagawa niyang manatili rito, ngunit sa pagkakataong ito, handa na siyang harapin ang pressure. Woo! Naramdaman ni Francis ang pag-ikot ng kanyang katawan sa sakit. Ang kanyang mga buto ay tumitili, at ang kanyang dugo ay nakaharap sa aura ng mundong ito. Kung mas lumalaban si Francis, mas malakas ang puwersa mula sa sinaunang mundong ito. Ang tanging bahagi ng kanyang katawan na hindi na pressure ay ang kanyang God Spiritual Eye. Binawasan ng espiritual na mata ng Diyos ang pressure mula sa mundong ito at ginawa ito upang si Francis ay hindi isang tagalabas, kung hindi, siya ay sisubog at mamatay kahit na siya ay 10 beses na mas malakas. 2 hininga. 3 hininga. 4 na hininga. Naramdaman ni Francis na naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Sa wakas, sa 4.5 paghinga, hindi na nakapagpatuloy si Francis. Wow! Si Francis ay nagluwa ng isang subo ng dugo at ang kanyang isip ay naging itim. Sa sandaling bago siya mawala, sinipsip ni Francis ang isang hininga ng sinaunang aura. Sa susunod na sandali, sa cabin ng kapitan, sa kailaliman ng walang limitasyong karagatan. Sure! Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at pinunasan ng dugo sa kanyang labi. Ang pinsala mula sa Ancient Dream Realm ay lumitaw din sa katotohanan. Naranasan din niya ito sa huling pagkakataon. Biglang naramdaman ni Francis ang sinaunang aura sa kanyang katawan na unti-unting kumalat. Gaya ng ginawa nito, gumaling ang kanyang katawan at kaluluwa. Ang kapangyarihan ng bloodline sa kanyang katawan ay tila isang tagtuyot na lupain na sumisipsip ng tubig pagkatapos ng ulan. 575. Ang huling hininga niya sa Ancient Dream Realm ay kumakalat na ngayon sa kanyang katawan. Hindi ka panipaniwala, pinalakas ng sinaunang aura na ito ang kanyang katawan at kaluluwa. Ito.
Ang pinsalang natamo sa loob ng Ancient Dream Realm ay makikita sa realidad. Ang mga bagay sa loob nito ay maaari ding alisin. Nabalisa ang isip ni Francis. Bagamat ang Ancient Dream Realm ay tila lubhang makatotohanan, si Francis ay pumasok lamang ng may kamalayan. Mula sa kanyang pananaw, ito ay karaniwang isang ilusyon. Gayunpaman, ang resulta ay hindi kapanipaniwala. Napagtanto ni Francis na ang Ancient Dream Realm ay hindi lamang isang simpleng mental energy world. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Francis at nagsimulang sumipsip ng bahagi ng sinaunang aura na lumabas. Pagkatapos ng lahat, hindi lubos na maabsorb ng katawan ni Francis ang aura, kaya ang natitirang bahagi ay hinigop ng maliit na pasang magnanakaw. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay tila labis na nasa sabik matapos masipsip ang sinaunang aura. Mukhang malaki ang naitutulong sa akin ng aura na ito. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata. Una, parang nalinis at napalakas ang bloodline niya. Ito ay kadalasang nangyayari lamang kapag ang isang tao ay nagkaroon ng husay na tagumpay. Halimbawa, mula sa Ascended Realm hanggang sa True Spirit Realm, ang estado ng pag-iral ng isang tao ay magbabago. Ang aking katawan at kadugo ay parehong naging mas malakas. Marahan na sinuntok ni Francis at naramdaman na mas malakas ang kanyang katawan kaysa dati. Ang pinakahalatang pagbabago ay ang kanyang bloodline power. Ang aura ng kanyang bloodline ay mas dalisay ngayon, at mayroon pa itong mga senyales ng pagsubaybay pabalik sa kanyang ninuno. Isang alon ng tubig ang nakapalibot kay Francis at ang enerhiya ay mas dalisay kaysa dati. Isang aura mula sa sinaunang panahon. Bahagyang nanginig ang Ice Imperial Spear, at nagsimulang gumising ang lamig sa loob nito. Tila narinig ni Francis ang isang boses. Ito marahil ang espiritu ng sandata sa loob ng sandatang pamana ng Earth Grade. Ang mga sandata ng Earth Grade ay mga item lamang sa ibaba ng Heaven Grade, at hindi bihira para sa kanila na magkaroon ng mga espiritu. Ang Ice Imperial Spear ay bahagyang hindi kumpleto, ngunit tila nakabawi at lumakas ito ng kaunti ngayon. Natagpuan ni Francis na ang Ice Imperial Spear ay maaari ding sumipsip ng isang maliit na tipak ng sinaunang aura mula sa Ancient Dream Realm. Dahil sa mga pagbabagong iyon, nagulat at natuwa si Francis. Isang munting hininga lamang mula sa sinaunang Dream Realm ay may napakaraming gamit. Ang maliit na pasang magnanakaw, ang kanyang sandata sa Earth Grade, at si Francis mismo ay nakinabang dito. Pagkalipas ng 3 araw, gumaling ang mga sugat ni Francis, at muli siyang pumasok sa Ancient Dream Realm. Sa pagkakataong ito, nagawa ni Francis na tumagal ng 5 paghinga, at sa loob ng 5 hiningang iyon, dobleng beses na nasipsip ni Francis ang sinaunang aura kaysa dati. Sinubukan ni Francis ang lahat ng kanyang makakaya upang lubos itong makuha. Ang aura na ito ay nag-upgrade sa mga katangian ng kanyang katawan at tila binago ang kanyang estado ng pagkatao. Naging dalisay din ang kanyang bloodline power. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay umupo kay Francis at mabilis na hinigop ang aura mula sa Ancient Dream Realm. Pinagmulan ng tunay na espiritu. Nagningning ang mga mata ni Francis habang pinapasok niya ang ilan sa Ancient Dream Realm aura sa kanyang Source of True Spirit. Nagulat na naman siya. Nang makuha ng kanyang Source of True Spirit ang sinaunang aura, ang kapangyarihan ng Wind Lightning ni Francis, kabilang ang Purple Destruction Lightning, ay nalinis at naging mas dalisay. Siyempre, lahat ng mga pagtaas na ito ay napakaliit at mararamdaman lamang kapag nakatutok ang isa. Gayunpaman, tuwang-tuwa pa rin si Francis. Ang aura na ito ay napaka-epektibo sa lahat. Tulad nito, 3 beses pang pumasok si Francis sa Ancient Dream Realm, at ang maximum na tagal ng oras na natagalan niya ay 8 hininga. Siyempre, habang tumatagal siya, mas malala ang mga sugat niya at mas matagal siyang kailangang gumaling. Makalipas ang 3 beses, ang katawan at bloodline ni Francis ay lumakas ng husto. Nadaman niya na ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan, at, sa loob lamang ng isang maikling buwan, ang kanyang katawan ay maihahambing sa ilang mga soberano. Ang kanyang pinagmumulan ng tunay na espiritu ay naging mas dalisay din. Kung magpapatuloy ito, malapit na akong makapasok sa pinakamataas na True Lord rank. Si Francis ay puno ng pag-asa.
Dahil sa katotohanan na ang kanyang mental energy level ay umabot na sa level ng isang sovereign, kapag naabot na niya ang pinakamataas na True Lord rank, agad siyang aakyat sa half-step origin core realm. So ang Blue Lightning spaceship ay dumaan sa karagatan na parang isda. Boom! Sa isang tiyak na sandali ng oras, isang napakalaking at malakas na aura ang lumitaw sa harap ng barko. Hindi maganda, parang may napakalakas na halimaw sa harapan natin. Nagpadala si Lourdes ng mga utos sa mga mandaragat sa control room, at naabala rin si Francis. Ang aura sa unahan ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga soberano, at mula sa tunog nito, tila ito ay isang malaking hayop. Hayaan mo akong makita. Binuksan ni Francis ang kanyang God's spiritual eye. Sure! Isang napakalaking balina na ilang milya ang lapad ang nakita. Ang balina na ito ay talagang ang pinakamalaking hayop na nakita ni Francis. Sa pamamagitan lamang ng pag-splash sa paligid, maaari itong lumikha ng 12 ng milya ang lapad na mga alon na maaaring bawain ang mga lungsod. Ito ang isa sa pinakamalaking hayop sa karagatan ng walang limitasyong balina sa karagatan. Bulalas ni Lourdes at namuti ang mukha niya nang makita ang imaheng ipinadala sa kanya ni Francis. Walang limitasyong balina sa karagatan. Ang maalamat na hayop. Tila, kapag ito ay mature na, ang lakas ng labanan nito ay maihahambing man lang sa isang soberano. Nagulat ang mga mandaragat sa barko at mabilis na nakipagtulungan kay Lourdes. Sure! Muli na namang tinataka ni Francis ang kapangyarihan ng kanyang mata at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Ang walang limitasyong balina sa karagatan ay napakalaki, at ang puwersa ng buhay nito ay napakalakas. Kahit na ang mga sovereign ay hindi makayanan ito. Paikot-ikot dito, dali. Sinubukan ni Lourdes at ng mga mandaragat ang kanilang makakaya upang iwasan ang lugar. Boom! Boom! Ang balina ay lumundag at ang katawan nito ay lumikha ng malalalim na kalabog. Sa harap ng balina na ito, ang Blue Lightning spaceship ay isang maliit na tuldok lamang. Pang! Ang Blue Lightning spaceship ay itinapon sa karagatan, at lahat ng nasa barko ay nawala ng balanse. Leader ng Skeletal Division. Umungol si Francis. Oo, Master. Lumitaw ang Skeletal Division leader at hinaranggan ang isang alon sa harap nila. Ang alon na ito ay sapat na upang patayin ang mga normal na True Lord ranks, ngunit ang mga buto ng Skeletal Division leader ay napakatigas matapos sumanib sa 9 deadly in bone, kaya maaari nitong harangan ang mga atake ng mga sovereign. Itakda ang formation. Ikinaway ng Skeletal Division leader ang itim na bandila at nagsimulang kumalat ang kapangyarihan ng sumpa. Hu! Mahigit sa 80 ghost corpses ang lumitaw sa Ghost Corpse Thirst Array, at ang kapangyarihan ng sumpa ay umabot sa hindi makapaniwalang antas. Sa isang kisap mata. Whoosh! 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 Ang kapangyarihan ng sumpa ay naging mga ahas at dragon na 100 yarda ang haba na umatake sa walang limitasyong balina sa karagatan. Shoo! Kahit na ang isang bagay na kasing lakas ng walang limitasyong balina sa karagatan ay naubos ang life force nito dahil nabura ito ng Ghost Corpse Thirst Array. Woo! Ang walang limitasyong balina sa karagatan ay umungal at yumanig sa karagatan. Napakalakas ng life force. Kahit na ang isang normal na small origin core realm ay hindi makakatagal ng 10 paghinga laban sa Ghost Corpse Thirst Array. Natigilan si Francis. Ang walang limitasyong balina sa karagatan ay napakalaki, at ang puwersa ng buhay nito ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa ibang mga soberano. Sa mga tuntunin ng battle power, ilang mga normal na sovereign ang tiyak na hindi makakatapat nito. Boom! Ginamit ng Skeletal Division leader ang Ghost Corpse Thirst Array para protektahan ang barko habang nakikipaglaban ito sa walang limitasyong balina sa karagatan. Sa simula, ang Skeletal Division leader ay walang anumang bentahe, ngunit sa paglipas ng panahon, ang walang limitasyong puwersa ng buhay ng balina sa karagatan ay patuloy na naaalis at hinihigop ng Ghost Corpse Thirst Array. Makalipas ang isang oras, ang balina na ilang milya ang lapad ay mahina at hindi na makalaban sa Skeletal Division leader. ZZZ. Ang pagkain ng malaking blockhead na ito ay mas mabuti kaysa sa paglamon ng ilang sovereigns. Ikinaway ng Skeletal Division leader ang itim na bandila.
Sa sandaling ito, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa napakalaking katawan ng balina, at ang katawan nito ay nagiging balat at buto. Nang makita ito ng mga mandaragat sa loob ng barko, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga buto. Ang Ghost Corpse Thirst Array ay umabot sa isang nakakatakot na antas. 82 sinumpa ang bangkay ng multo. Tumango si Francis. Boom! Boom! Sa sandaling ito, sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga dagandong at napakalaking splashes. Ham! Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay kumaibot. Hindi maganda. Naramdaman ng Skeletal Division Leader ang napakalaking aura, wala sa kanila ang mas mahina kaysa sa balina na nasa harapan nila. 1, 2, 3. Sa isang maikling sandali, naramdaman ng Skeletal Division Leader ang halos 10 walang limitasyong mga balina sa karagatan, at ang bilang ay dumarami pa rin, dahilan upang tumalon ito sa takot. Kailangang malaman ng isa na ang lakas ng labanan ng bawat balina ay maihahambing sa huling yugto ng Small Origin Core Realm, at napakahirap nilang patayin. Umalis ka. Malamang marami na tayong nakilala sa kanila. Bulalas ni Francis. Ang Skeletal Division Leader ay hindi na nang ahas na lumaban pa. Agad nitong iniligpit ang Ghost Corpse Thirst Array. Gulo. Ang Blue Lightning Sky Ship ay bumiyahe sa pinakamabilis nitong bilis habang umaandar ito patungo sa ibabaw. Hanggat umalis tayo sa karagatan, ligtas tayo. Alam ito ni Francis at ng kumpanya. Ang karagatan ay teritoryo ng mga balina, at ang Blue Lightning Sky Ship ay maaaring maglakbay ng mas mabilis sa kalangitan. Bam! Bam! Ang Blue Lightning Sky Ship ay dumanas ng matinding pag-atake. Mahigit sa 100 napakalaking figure ang sumara sa maliit na barko. Sa paglipas ng panahon, ang Blue Lightning Sky Ship ay umiwas sa mga bibig ng ilang mga balina at nakapasok sa himpapawid. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.